Isipin mo lang sandali. Nakahiga ka, sinusubukan matulog, pero tuwing humihinga ka, naririnig mo ang kumukulo sa dibdib mo, parang puno ng pandikit ang baga mo. Umuubo ka, pero walang lumalabas. Umuubo ka ng mas malakas, nararamdaman mo kung paano pumipitas ang lalamunan mo, pero nandyan pa rin ang masa, nakadikit, humaharang sa oxygen mo. Hindi yan simple na plema lang. Ang nararamdaman mo ay ang defense system ng katawan mo na nagko-collapse na. Kapag ipinagwalang bahala mo ang congestion na yan, ang paulit-ulit na pag-ubo o ang pressure sa dibdib mo, maaaring ito ang pagkakamali na magdadala sa iyo direkta sa emergency room, nakakabit sa respirator. Ang plema na akala mo ay inosenteng lang, kung hindi ma-drain, magiging perpektong breeding ground yan, isang 5-star hotel para sa opportunistic bacteria na pwedeng mag-trigger mula sa chronic bronchitis hanggang sa fulminant pneumonia. Pero ang solusyon ay hindi lading nasa pharmacy na puno ng chemicals na nagpapaturyo ng mucous membranes mo. Minsan, ang pinaka-advanced na biotechnology ay nakatago lang sa sarili mong kusina. Hello, ako si Dr. Elena Santos. Sa video na ito, gagawin natin ang deep intervention sa respiratory system mo. Hindi lang kita ay reveal ng 3 specific foods na may suporta ng clinical biochemistry na kumikilos bilang powerful natural mucolytics. Ituturo ko rin sa iyo kung paano basahin ang color code ng plema mo na maaaring makaligtas ng buhay mo. At ang pinaka-importante, sasabihin ko sa iyo kung anong inosenteng pagkain ang kinakain mo ngayon na nagko-convert ng mucus mo into armored cement sa loob ng baga mo. Manatili ka hanggang dulo kasi bago ko ay reveal ang number 1 food, babalaan kita tungkol sa dangerous combination na ginagawa ng 90% ng mga tao sa breakfast na sumisira sa airways nila. Bago tayo pumasok sa science ng pulmonary recovery, tandaan mo, ang content na ito ay purely educational at informative. Ang goal ko ay ipaliwanag sa iyo ang science behind the foods, hindi para palitan ang doktor mo. Kung may severe difficulty ka sa paghinga, dugo sa plema, o mataas na lagnat, pumunta ka immediately sa professional. Dito hindi kami nabibenta ng milagro, science lang na applied sa wellness mo. Kung value mo ang health mo at gusto mong maintindihan kung paano gumagana ang katawan mo sa cellular level, ito ang channel para sa iyo. Mag-subscribe ka ngayon para hindi ka mawala ng definitive health guide. Para ma-eliminate ang kalaban, kailangan mo munang maintindihan siya. Ano ba talaga ang plema? Maraming tao ang nag-iisip na ang mucus ay villain ng kwento, pero sa totoo lang, yan ang first line of defense mo. Ang katawan mo ay natural na gumagawa ng halos 1 litro ng mucus araw-araw. Narinig mo ng tama. 1 litro. Sa normal na kondisyon, ang fluid na ito ay composed ng water, salts, at mga proteins na tinatawag na mucins. Ang mucins na ito ay bumubuo ng gel layer na sumasaklaw sa respiratory epithelium mo. Isipin mo yan parang sticky conveyor belt. Dito pumapasok ang magic ng biology. Ang airways mo ay may microscopic hairs na tinatawag na cilia. Ang trabaho nila ay kumaway ng rhythmic, halos 1,000 beses per minute para itulak ang mucus na nag-trap ng dust, virus at bakterya papunta sa throat para malunok mo o mailura mo nang hindi mo napapansin. Ito ay tinatawag na mucociliary clearance. Alam mo ba na ang bilis ng bahing mo para itaboy ang irritating agents ay pwedeng lumampas ng 160 kilometers per hour? Ang katawan mo ay powerful expulsion machine, pero ano ang nangyayari kapag nag-fail ito? Dito nagsisimula ang problema. Kapag may inflammation dahil sa virus, paninigarilyo o allergies, ang goblet cells mo ay nagpanic at nagsuffer ng hyperplasia. Nagsisimula silang gumawa ng excess mucus, pero hindi na iyan ang same liquid at healthy mucus. Ang chemical composition ay nag-change. Nag-release ng dead immune cells, cellular ozeri, at inflammatory proteins na nagpapataas ng viscosity at elasticity ng fluid. Ang mucus ay nagiging sobrang dense na hindi na kaya ng cilia mo na ay move ito. Ang conveyor belt ay tumitigil at kapag ang mucus ay nag-stagnate, nabubulok ito. Ang stagnation na yan ay ang nararamdaman mo na loaded chest. Pero hindi lahat ng plema ay pareho. Ang kulay na nilalabas mo ay direct message ng immune system mo at ang pagkakaalam kung paano interpret ito ay vital bago ka pumili kung ano ang kakainin mo. Gusto ko na magpaus ka sandali at sabihin mo sa comments, nakanotice ka na ba ng pagbabago ng kulay ng plema mo kapag may sakit ka?
transparent, yellow, green o baka brown. Isulat mo ang experience mo sa baba, babasahin ko yan mamaya. Ito ay tumutulong para ipakita ng algorithm ang video na ito sa mas maraming taong nangangailangan ng tulong. Sa susunod na block, i-decode natin ang mga kulay na iyan. Ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit ang green ay hindi laging ibig sabihin ay bacterial infection at kung bakit ang pinkish ay immediate red alert signal. At pagkatapos nun, papasok tayo sa food number 1, isang spicy root na may compound na tinatawag na gingerol, capable na i-reactivate ang paralyzed cilia na nakita natin kanina. Hindi mo gugustuhin palampasin ang scientific explanation kung paano ang food na ito ay bumabasag ng sulfur bonds sa mucus. Tara na! Ang ipinangako ay utang. Bago ipakilala ang first food, kailangan mong malaman kung ano ang nangyayari sa loob. Ang plema mo ay hindi nagbabago ng kulay dahil sa coincidence lang, pure chemistry yan. As decipher natin ang color code. Makinig ka ng mabuti kasi isa sa mga kulay na ito ay nangangailangan ng immediate medical attention. Una, ang transparent o white. Ito ang standard, pero kung dumadami ang volume, usually nag-indicate ito ng start ng viral infection o severe allergic reaction. Ang katawan mo ay sinusubukang hugasan ang virus. Dito, ang hydration ay key, pero hindi ito ang most serious scenario. Ngayon, ang pinakatakot ng lahat, yellow o green. May urban invitee na green means antibiotic na. Mali! Ang green color ay hindi galing sa bakterya mismo. Ang kulay ay nanggagaling sa sarili mong sundalo, ang white blood cells, specifically ang neutrophils. Kapag ang neutrophils ay namamatay habang lumalaban sa infection, nag-release sila ng enzyme na tinatawag na myeloperoxidase o HE na may iron at may intense green pigment. Kaya kung nakikita mo ang green flag, ibig sabihin ang immune system mo ay nasa full biological warfare. Hindi laging kailangan mo ng antibiotics. Minsan, kailangan mo lang bigyan ang mga sundalo mo ng tamang ammunition through nutrition. Mag-ingat dito kung nakikita mo ang red o pink, lalo na kung foamy. Ito ay nag-indicate ng presence ng dugo. Pwedeng minor irritation lang dahil sa sobrang ubo o pwedeng pulmonary edema o severe infection tulad ng tuberculosis. Kung nag-persist ito ng more than 24 hours o may chest pain, patayin mo ang video na ito at pumunta sa doktor. Dito ay hindi pwedeng biro-biro. At finally, brown o black, common sa mga smokers o mga taong exposed sa maraming industrial pollution, basically tar o trapped particles na desperately sinusubukang i-expel ng katawan mo. Ngayong alam mo na kung paano i-identify ang problema, tara sa solution. Ang first food sa list natin ay hindi simple spice para sa cookies. Ito ay isa sa pinaka-ancient natural pharmacological tools ng humanity, ang luya. Pero huwag mo munang kainin kasi may tamang paraan at may useless na paraan ng paggamit nito. From the point of view ng clinical phytotherapy, ang luya ay gumagana through two main bioactive compounds, ang gingerols at ang shogaols. Bakit gumagana ito para sa plema? Una, ang luya ay potent anti-inflammatory. Ina-inhibit nito ang synthesis ng prostaglandins, binabawasan ang inflammation ng respiratory mucous membranes. Less inflammation means less production ng bagong mucus. Pangalawa, at ito ang secret, may thermogenic at expectorant effect ito. Kapag kinain mo, in-elevate nito ng slight ang body temperature mo at sinastimulate ang circulation. Ito ay tumutulong na ma-fluidify ang density ng mucus, binababasag ang sticky structure na binanggit ko kanina, making it easier para ma-expel ng cilia. You said the way, quick tip, huwag mong talupan ang luya gamit ang kutsilyo. Nasasayang ang kalahati, gamitin mo ang edge ng small spoon, ang balat ay aalis lang mismo at mai-maintain mo ang buong pulp na rich sa gingerol. Subukan mo. Paano konsumirin para sa maximum potency? Huwag gumamit ng dried powders kung pwede mong iwasan. Ang fresh version ay superior. Mag-prepare ng infusion o decoction. Pakuluan ng 3 o 4 na slices ng fresh ginger sa tubig ng 10 minuto. Patayin ang apoy at ito ang trick ng synergy. Ilagay ang kalahating lemon na piga at 1 kutsara ng raw honey. Ang honey ay hindi lang para sa lasa, ito ay demulcent. Gumagawa ito ng protective film sa irritated throat mo dahil sa ubo habang ang luya ay gumagana sa lungs. Inumin mo ito ng 2 beses a day, preferably mainit.
Ang luya ay malakas, pero kailangan kong maging honest sa iyo. Walang silbi na uminom ka ng liters ng gingertia kung sa susunod na umaga, gagawin mo ang mistake na ginagawa ng karamihan ng population sa breakfast nila. May grupo ng foods na kumikilos parang biological glue. May scientific debate kung gumagawa ba ito ng more mucus o simply an espeso lang nito sa dangerous levels. Pero ang clinical reality ay kapag ang patients ko ay nag-eliminate ng food na ito, ang recovery nila ay twice as fast. Sa susunod na block, hindi lang sasabihin ko sa iyo kung anong food ang dapat mong temporary na alisin sa diet mo kung may ubo ka at masasaktan ka kasi malamang na love mo ito. I reveal ko rin ang food number 2, isang humble vegetable na sigurado mong meron ka sa ref mo ngayon. Rich sa quercetin at sulfur compounds na capable na kumilos parang mild natural antibiotic. Alam mo ba kung bakit ka umiiyak kapag hinihiwa mo ito? Ang same chemical reaction na yan ay ang maglilinis ng bronchi mo. Huwag kang gumalaw kasi ang combination ng food number 2 sa sasabihin ko mamaya ay ang key para matulog ka ng buong gabi ng walang ubo. Binalaan na kita sa previous block kung lumalaban ka sa plema at patuloy mong kinakain ito, lumalangway ka against the current. Tinutukoy ko ang dairy products, cow's milk, matured cheeses, creams, at ice cream. Gusto kong maging very precise dito para ma-maintain ang scientific authority natin. May medical debate. Ang ibang studies ay nagsasabi na ang milk ay hindi nag-increase ng physical volume ng mucus. However, ang clinical experience at recent studies ay nag-suggest ng different at annoying mechanism. Ang main problema ay isang protein na tinatawag na casein at ang sensation ng viscosity na iniwan nito sa throat. Kapag uminom ka ng milk during a respiratory condition, na-generate ng flocculation effect. Ang mixture ng fatty emulsion ng milk sa saliva mo ay lumilikha ng thickened film na sumasaklaw sa throat. Ito ay na-deceive sa brain mo. Nararamdaman mo na may more phlegm, na nagpipilitan sa iyo na umubo ng more, na nag-irritate pa ng pharynx mo at nag-perpetuate ng inflammation cycle. Expert advice. Habang may productive cough ka o congestion, palitan mo ang dairy ng clear liquids, broths, o unsweetened plant milks. Subukan mo ng 3 araw. Mapapansin mo na ang feeling ng lump sa throat mo ay drastic na bumababa. Ngayong na-eliminate na natin ang obstruction, dalhin natin ang heavy reinforcement. Ang food number 2 ay ang sibuyas, preferably ang red o purple variety. Alam ko ang iniisip mo, Doktor, malakas ang amoy. Exactly. At ang amoy na yan ang magpapagaling sa iyo. Ang sibuyas ay rich sa organosulfur compounds tulad ng allyl disulfide. Kapag hinihiwa mo at umiiyak ka, nag-release ka ng volatile gas, thiopropionyl at oxide, na kapag na-inhale mo, sinastimulate ang hydration ng mucous membranes. Pero ang true gem ng sibuyas ay isang bioflavonoid na tinatawag na quercetin. Ang quercetin ay potent antioxidant na nag-demonstrate sa in vitro studies na may antihistaminic at anti-inflammatory properties. Basically, tumutulong itong pakalmahin ang hyperactivity ng bronchi mo, allowing air to pass better at ma-detach ang phlegm. Sigurado ako na ang lola mo ay naglagay ng sibuyas na hinati sa bedside table mo noon kapag may ubo ka, tama ba? At gumana. Sabihin mo sa comments kung nasubukan mo na ba ang trick na iyan o kung naiisip mo na GVT lang ito. Magugulat ka na malaman na ang science ay sumusuporta sa inhalation ng sulfur vapors na ito during the night. Pero hindi lang natin aamoy, po-power up natin ito. Ituturo ko sa iyo kung paano gumawa ng golden syrup, isang natural mucolytic na gumagamit ng physical principle na tinatawag na osmosis. Take note, napaka-simple. 1. Hiwain ang red onion sa small pieces. 2. Ilagay sa clean glass jar. 3. Takpan completely ang sibuyas ng pure bees honey o brown sugar kung vegan ka, though ang honey ay nag-contribute ng antimicrobial properties. 4. Takpan at hayaang mag-rest ng 4 na oras o overnight. Ano ang nangyayari dito? Ang high concentration ng sugar sa honey ay nag-extract ng water from onion cells, dragging with it ang quercetin at sulfur compounds papunta sa liquid. Ang result ay natural syrup, potent at loaded ng active principles. Isang kutsara ng liquid na ito every 4 to 6 hours ay gentle bomb para ma-dissolve ang trapped mucosity. Mayroon ka na ang init ng luya at ang sulfur power ng sibuyas, pero kulang pa tayo ng key piece.
Minsan ang mucus ay sobrang malapot at may sobrang accumulated protein na kailangan natin ng something capable na literally digest ito. Ang food number 3 ay isang delicious tropical fruit na may proteolytic enzyme. Sobrang powerful na kung maglagay ka ng hilaw na karne sa juice nito, ang karne ay masisira. Isipin mo kung ano ang magagawa ng enzyme na iyan sa proteins na bumubuo sa plema sa throat mo. However, may garafal error na ginagawa ng mga tao sa fruit na ito. Niluluto nila o binibili sa canned. Kung ginagawa mo yan, kumakain ka lang ng useless sugar. Ang enzyme ay namamatay sa heat. Sa next at final food block, ay reveal ko kung ano ang fruit na ito, paano kakainin para makuha ang live enzyme dito, ang bromelain, at bibigyan kita ng 24-hour routine para i-cleanse ang lungs mo. Hindi mo gugustuhin palampasin ang final smoothie na pinagsama ang lahat ng natutunan natin. Tara sa final stretch. Nandito na tayo sa third tita ng list natin. Kung ang luya ay nag-init at ang sibuyas ay nag-disinfect, ang food na ito ay nag-dissolve. Pinag-uusapan natin ang pinya. Specifically, ang secret weapon nito, ang bromelain. Unlike sa previous, ang bromelain ay hindi simple antioxidant. Ito ay proteolytic enzyme. Sa simple terms, ito ay molecular scissors na designed para gumupit ng proteins. Bakit crucial ito sa lungs mo? Ang malapot at pathological mucus ay may mataas na fibrin at inflammatory proteins na gumagawa nitong sticky parang fishing net. Ang bromelain ay may clinical capacity na digest ang protein bonds na iyan through process na tinatawag na hydrolysis. Literally nila liquefy ang structure ng mucus, allowing you to expel it with gentle at effective cough instead of yung dry at painful cough. Pero dito ka nagkakamali. Kung bumili ka ng canned pineapple o niluto mo ang pinya sa dessert, nasasayang mo ang oras mo at nadadagdag ng diabetes. Ang enzymes ay thermolabile na mamatay sa heat ng pasteurization o cooking. Para gumana ito as remedy, ang pinya ay dapat raw at fresh. At may secret pa pala. Ang nakikita mo kanina ay ang ginagawa ng 90% ng mga tao. Tinatatapon ang puso ng pinya kasi matigas, grave error. Ang bromatological studies ay nag-indicate na ang highest concentration ng bromelain ay hindi sa malambot at matamis na pulp, pero sa central stalk at fibrous heart. Kung may plema ka, ang center na iyan ay medicine mo. Pwede mong blend ng slight water kung sobrang hirap kainin. Nakanotice ka na ba na kung kumain ka ng maraming pinya, sumasakit o naninikit ang dila mo? Hindi yan allergy, ang bromelain ay gumagana. Dahil ang dila mo ay gawa sa proteins, ang pinya ay literally kumakain sa iyo habang kumakain ka sa kanya. Ang microdigestion na superficial na iyan ay living proof ng potency nito para break down ang organic tissues tulad ng mucus. Okay, mayroon ka na ang ingredients, luya, sibuyas at pinya, pero ang magic ay nasa order. As a specialist, inogyes ko ang 24-hour routine na ito para maximize ang bronchial cleansing. Screenshot mo ngayon. 1. Sa umaga on empty stomach, ang thermogenic phase. Magsimula ng araw sa mainit na ginger infusion, lemon at honey. Objective, warm ang body, activate ang cilia na inactive during the night, at soften ang throat para sa first morning expulsion. 2. Mid-morning at afternoon snack, ang enzymatic phase. Kumain ng 2 slices ng fresh pineapple, including part ng center. Objective, ipasok ang bromelain sa system para gumana sa pag-dissolve ng density ng accumulated mucus during the day. Iwasan ang dairy sa meals na ito. 3. Bago matulog, ang osmotic phase. Kumuha ng 1 kutsara ng onion and honey syrup mo. Objective, ay take advantage ng antihistaminic effect ng quercetin at sulfur vapors para iwasan ang nocturnal cough attacks at allow you to rest na doon nag-repair ang immune system and tissues. Ang protocol na ito ay powerful, pero may vehicle na kung wala nito, walang gagana. Isipin mo na naglagay ka ng best detergent sa washing machine, bromelain, at best fabric softener, honey, pero walang tubig, ang damit ay hindi malilinis. Ang lungs mo ay nangangailangan ng specific level ng hydration para mag-flow ang mucus. Kung dehydrated ka, ang mucus ay tumutuyo at dumikit parang cement. Sa final part ng video na ito, bibigyan kita ng golden rule ng respiratory hydration. Hindi lang 8 glasses of water at ituturo ko sa iyo ang 30-second physical technique na ginagamit ng physical therapists
para mechanically ma-detach ang rebellious phlegm na kahit best syrup ay hindi ma-move. Manatili ka ng 1 minuto pa kasi ang susunod ay the final touch para makabreathe ka ulit ng malalim. Isipin mo ang water slide na walang tubig. Kung susubukan mong mag-slide, mag-stock ka sa gitna, gasgasan mo ang balat mo. Exactly ang nangyayari sa lungs mo kung gagamit ka ng luya, sibuyas at pinya pero hindi ka umiinom ng enough water. Ang 95% ng composition ng healthy mucus ay water. Kapag dehydrated ka, ang katawan mo ay nag-steal ng water kung saan makakuha, including sa respiratory mucous membranes mo. Ang result ay dry, dense, at gummy mucus na halos imposible na ma-expel kahit maraming bromelain na kinain mo. Magkano ang tubig? Kalimutan mo ang generic rule ng 8 classes. Makinig sa katawan mo. Ang best indicator mo ay ang color ng urine mo. Kung dark yellow o amber, ang lungs mo ay dry. Kung pale yellow o halos transparent, mayroon kang optimal viscosity para mag-expectorate. During flu o congestion episode, subukan mong uminom ng at least 1 baso ng tubig every hour. Ito ang cheapest at most effective mucolytic sa mundo. Bago tayo mag-goodbye, gusto kong bigyan ka ng secret ng respiratory physiotherapy na ginagamit natin sa hospitals. Minsan ang phlegm ay sobrang dumikit sa walls ng bronchi na ang chemistry ay hindi enough. Kailangan natin ng physics. Ang teknike na ito ay tinatawag na chest percussion o clapping. Hilingin mo sa someone na tulungan ka o gawin mo mismo kung maabot mo. 1. Ilagay ang kamay mo sa cup shape o cave, hindi flat. Dapat may hangin sa loob. 2. Gumawa ng rhythmic at gentle tap sa likod from lower rib area paakyat towards neck. Ang sound ay dapat hollow, hindi dry slap. Ang mechanical vibration na yan ay tumutulong na ma-detach ang mucus from alveolar walls. Dinadalha ito sa center ng lung para ma-cough out at ma-eliminate mo. Gawin ito ng 2 to 3 minutes after ng onion syrup mo at makikita mo na ang expulsion ay immediate. Nag-usap tayo ng powerful tools na yon, pero gusto kong maging very responsible sa iyo. Ang remedies na ito ay para sa common congestions, flu o mild recoveries, pero may red flags na hindi mo dapat ignore. Kung mag-present ka ng 1, mataas na lagnat na hindi bumababa no more than 3 days. 2. Real difficulty sa paghinga, feeling na kulang ang hangin mo even kung still ka lang. 3. Sharp pain sa chest kapag nag-inhale. 4. Nag-cough up ng dugo. Please, iwan mo ang luya at pumunta sa emergency. Ang health mo ay priority at ang natural medicine ay complementary, hindi substitute ng emergency care. Ang katawan mo ay perfect self-healing machine, kailangan mo lang na huwag hadlangan ito ng dairy at bigyan ng right tools, ang init ng luya, ang cleansing ng sibuyas at ang potency ng pinya. Kung ang video na ito ay nakatulong sa iyo na maintindihan better kung paano ka gumagana sa loob, hinihiling ko ang small favor na malaking tulong sa akin. Click ang like button at share ang video na ito sa taong ilang linggo nang umuubo. Maaaring ibigay mo sa kanya ang solusyon na hinahanap niya. Ngayong ang lungs mo ay on the way to recovery, alam mo ba na ang stomach mo ay second brain at nag-control ng malaking part ng immunity mo?